Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po, magse-select po kami ng mga lokal at national. Nandito po ako ngayon kasama si Boss Russell Wilson, dito po sa pangalawang farm po namin. Malit lang po yung pangalawang farm po namin. Um, sa mga hindi pa po may alam, meron po kaming pangalawang farm kung saan dito po namin dinadala o pinapalaki yung aming mga sisiw na banggit ko na po yan dati pa po sa inyo, pero para lang po sa mga hindi po nakakalam, yan po. Medyo malapit lang din po yan sa main farm po namin. Kasi sobrang liit lang po nung farm po namin na nauna. So doon na lang po namin nilalagay yung mga tali namin at dito yung sa sisiw, nagpapasisiw kami dito. Tapos po dito na rin po namin hina-hardening. Pagkatapos po, nagtayo po kami ng mangilan-ngilan po na tipi dito para pagkatapos po ng hardening, dito na rin po namin sila kinucord para bago dalhin sa main farm po namin, sanay na po sila. Ayan, katulad po ngayon, ang mga magse-select po kami, yan, from local at saka national. Second batch na po namin, pagka po every time na pupunta kami dito, nagdadala po kami kung ilan po yung makukuha po namin na maiuuwi sa kabilang farm. Yun po yung dinadala namin. Kaya kasama ko po ngayon si Boss Russell para siya po ang mag-select ng local at pang national. Yan, sanay na po sila na naka-cord. So wala na rin pong problema pagdating po sa kabila. Yan, sanay na rin po sila. Pupurgahin na lang po ulit, paliliguan at syempre yung kanilang maintenance, bibigyan po natin sila ng vitamins. Yan, ganyan po talaga ang mag-alaga ng manok. Ano po, ibibigay po natin lahat sa kanila para rin po, ayan po, ibabalik rin po nila sa atin yan. Basta mahalin lang po natin yung ating mga alaga, ganun din po sila. Susuklian din po nila. Parang pagmamahal lang din po yan sa tao. Mahalin mo para suklian niya yung pagmamahal mo. Joke lang po, hugot-hugot lang po yun. Yan. Shoutout po sa inyong lahat na nanonood. Yan. Saan man sulok ng mundo, alam ko po na kahit saan-saan man po, New Zealand, Saudi Arabia, sa lahat po ng OFW, na ito lamang po yung tanging libangan nila pagka po umuuwi o bago matulog nanonood po ng vlog natin. Maraming salamat po, Sir Cesar Ivaristo ng Korea, OFW, sila Sir Edna Redon, sila Sir ng Bulacan, Sir Anonymous ng Bulacan, Ma'am Emily ng Bulacan, sa inyong lahat po dyan, shout out po sa inyong lahat. Sa mga gusto po palang magpa-shout out, isama ko na rin po dito bago pa po ako magpatuloy sa videong ito. Comment nyo lang po dito para next na vlog ko po or next na video ko po, ma-shout out ko po kayo. Ayan, maraming salamat at mag-ingat po kayong lahat, lalong-lalo na sa mga malayo sa mga pamilya OFW dahil napakahirap po magkasakit ng malayo sa minamahal. Yan po yung aming male sim. Tinitignan ni Boss Russell. Medyo parang medyo mababa. Yan, tignan natin kung makakapasa kay Boss Russell ba itong male sim. Ayan, meron tayong mga bloodline na sweater. Ang sweater namin, meron kaming possum, meron kaming raptor, meron din kaming raptor na green legs ni Mr. Larry Romero. Meron kaming 5,000 line. Alam niyo na, si YouTube, pagka sinasabi mo yun, akala niya nagbebenta ka. Tapos meron kaming possum, sinasabi ko na pala, meron kaming possum ni Blackwater. Meron kaming Kilso. Yan. Meron kaming Boston. Yan, pakakainin namin sila bago sila dalihin sa kabila. Pero maya-maya pa naman kami babiyahe at medyo malapit-lapit lang naman po yung farm namin dito. Kaya okay lang naman po yan. Kasi pagka mamaya pa namin sila pakakainin pagdating sa kabilang farm, tanghali na.
So, okay lang yan na kumain sila bago sila lumipat sa kabilang farm. Yan. Lalagyan namin sila sa box tag-isa-isa. Tapos mamaya, pero bago muna yon, syempre, pakakainin. Yan, check, check, check. I-check, check, check. Yan po. Kayo po, kumusta na po ang inyong mga lokal? Wala na po masyadong time, kaya po nag-voice over na lang. Basta po binideo para po may maipakita po ako sa mga subscribers natin na alam nyo naman po na medyo matagal-tagal po akong nawala sa YouTube. Minsan po kasi parang napakahirap po ng gagawin mong video tapos si YouTube magagalit lang sa mga ginagawa mong video. Kaya minsan, syempre, parang yung pagod mo parang wala rin kasi hindi niya aprubahan, yung mga ganun, sobrang sensitive. Kaya yan, for breeding purposes only. Yan po, for breeding purposes only yung ginagawa po natin na YouTube. Ayan po. Ano po ba yung mga pili rin po ninyo? Paano po kayo mag-select? At pag-uusapan natin sa susunod yan kung ano po ang paano po mag-select si boss sa mga stag. Kayo po, sa mga nanonood po sa akin, paano po ba kayo mag-select? Gusto niyo po ba ng medium high, medium, sa inyong mga gagamitin na stag sa istagan? Ayan po, at lagay nyo lang po dyan sa comment section. Yan, naantay lang po natin yung pagpapakain sa kanila. Ayan, ilan lang po yung siniselect namin. Tapos every time na pupunta kami dyan, ilan lang ito, mga 6 lang yata ito eh. Kasi yung box na dala namin, kukunti. Meron naman dito yung imported box, kaso ayaw ni boss dahil alam naman natin na yung box ng imported, pagka po nilagay mo sila dyan, masisira yung buntot po nila. Syempre, ayaw niyang masira, nag-iingat. Si boss pagka sa manok talaga ang pinag-uusapan, parang siya yung nasasaktan pag nasasaktan yung manok. For breeding purposes only po. For breeding purposes only. Yan po yung aming cording dito na pansamantala. Yan, pansamantala po namin na nilalagay dyan. Yan po. Naaamoy na po nila ang kanilang pagkain, kaya hindi na po sila masyadong mapakali. Bukas na naman, pipili na naman kami para dalhin sa kabila. Yung sa susunod po siguro na buwan, bakante na po itong farm namin. Mag-aantay na naman po ng sisiw na panibago para sa mga susunod na titira dito sa farm na pangalawa. Yan, kumakain na po sila. Kailangan po tinitignan din po natin yung mga stag natin kung inuubos nila yung pagkain nila. Dahil pagka po hindi po nag-ubos ng pagkain, ibig sabihin po medyo may problema. May problema po yun. Dahil ang healthy manok po, nag-uubos po ng pagkain niya. Yan. Depende lang po. May iba nagtitira ng grains, yung iba nagtitira ng pellets, yung iba sa mais, wala pa naman akong nakita. Yung mais talaga kinakain nila eh. Pero minsan, sa tagal ko nang nanonood na nagpapakain ng mga alaga, minsan may manok na ayaw niyang kumain ng peas. Yung green peas, mayroong manok ayaw niyang kainin ang pellet. Kinakain niya pero nagtitira at nagtitira siya, no? Ayan, pero ang maganda yung hindi po siya nagtitira. Yan. Pinapanood ko po sila habang kumakain. Tapos, maya-maya, paiinumin ng vitamins. Yan. Nilalagay na lang, hinahalo na lang sa tubig.
'Di ba? Gano'n po natin talaga kamahal ang ating mga alaga. Kung todo vitamins yang mga 'yan. Hindi lang sa tubig, binibigay din natin sa kanila, sa tinuturok sa kanila. Yan po, nakita po natin yung mga lokal at national po namin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, Sherry Lumboy. At huwag niyo pong kalimutang pindutin yung notification bell button para ma-notify at updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod na naman po na video, kita-kits po tayo. At sa mga magpapa-shoutout po, mag-comment na po. Bye-bye po and God bless!